Ngayong taon nga ang unang beses nating magpapasko nga dito sa bahay. At syempre, unang beses nga din natin makakasama ngayong Pasko si Gael, kaya naman sobrang nakakatuwa din talaga. Syempre, bago ang lahat nga mga mare, eto't maulan na naman nga. Naikwento ko nga sa inyo na lagi nga makulimlim dito, pero ngayon bigla nang binuhos yung ulan. Kung kailan naman talaga magpapasko, saka pa nga umulan, paano na nga lang yung batang gustong mamasko? Nga mga mare, eto yung handa nga namin. Sa inyo, ano ba ang handa nyo? Dahil nga kompleto tayo, kaya bumili na nga rin tayo ng ganito. At ayun nga, diniliver na, idinasikaso na nga rin ni Pangit. Syempre, dapat nga may panghimagas tayo, kaya gagawa na nga lang tayo ng salad sa mango graham. Na naman, nagpatulong na nga lang din ako dito kila Ate Joy at Kuya Bral para nga sa ganun mas mabilis nga. Kailangan ko pa rin kasi talaga ng alala yung mga mare sa pagkilos-kilos. Kaya ayun nga mga mare, nagtulungan na lang din kami dito. Bukod nga doon, mas madami, mas mabilis nga natin magagawa nga natin yung trabaho. Sa totoo lang, habang bino-voice over ko to, grabe yung tuwa ko din. Kasi nga, eto yung unang beses natin dito magse-celebrate ng Pasko at kompleto pa tayo, o diba? Sabi ko nga sa inyo, ni sumagi sa isip namin ay hindi sumagi sa isip namin na mararanasan namin yung ganitong buhay. Na kung dati tuwing Pasko kami yung dumadayo sa mga kamag-anak namin para nga makikain, ganun. Pero ngayon nga mga mare, tingnan nyo naman, meron na tayong sariling luto. Kala ko tuloy si mama mga mare, ang gawain nga namin tuwing hapon nga ng 24 ay pupunta na nga kami kila Ate Marlene. Kasi nga ay hindi naman kami magluluto nga mga mare. Dahil kinabukasan ay mamamas ko nga kami ng maagang maaga. Naman ngayon nakakatuwa na hindi kami mag-evacuate para lang makikain nga sa ibang bahay. Bukod nga doon mga mare, makakain na nga tayo ng sarili nating gawang salad. Nung maliliit kasi kami, ito talaga yung kinikrib nga namin mga mare. Sabi nga ni Miss Kulot nung bata nga kami, balang araw kapag nagkabahay kami, gusto niya nga ay magkaroon nga kami ng ref para makagawa kami ng mga salad tulad nga ng ibang pamilya. Kung napanood nyo nga mga mare yung mango graham nga na ginawa ko, ay yung unang beses kong paggawa nun. At syempre, nakarep nga rin tayo nun kasi wala nga tayong paglalagyan. Kaya sobrang sarap sa pakiramdam na nagagawa na nga natin yung mga ganitong bagay. At mapapa-thank you Lord ka na nga lang talaga mga mare sa lahat ng blessing. At eto medyo may sabaw nga yung salad nga natin kasi mas masarap nga daw yun. At eto nga, hinalo-halo ko na nga rin dito sa may kawali kasi nga mas malaki. Mahirap kasi kapag sa maliit nga hindi mahalo. Tulad ng sabi ko sa inyo, magme-mango graham nga tayo. Kaya ayun mga mare, binalatan na nga rin nila Kuya Bra at Ate Joy. Ako naman, tamang halo nga lang din dito mga mare para sa ganun tamang-tama nga yung tipla. Ay hindi ko nga siya masyadong pinatamisan para nga hindi nakakasuya. At eto nga mga mare, pag ganito na nga rin tayo. Thank you Lord talaga. At eto nga si Ate Joy, tuwang-tuwa nga dito habang ginagawa niya. Kaya naman habang abala nga siya mga mare dyan, eto sinalin ko na nga rin para lumamig na nga rin to. Ang ganda rin talaga sa mata ng salad. Tingnan nyo naman ang kukulay. Nakakatuwa lang kasi yung batang nakikikain dati, ngayon siya nang gumagawa. Kaya naman mga mare, palagi yung tatandaan at palagi ko naman sinasabi sa inyo, kung may mga gusto kayong gawin sa buhay, kung may mga gusto kayong marating, magsikap nga lang din kayo. At higit sa lahat, magtitiwala nga kayo sa plano ng Diyos. Sa ngayon ay hindi pa talaga natin maiintindihan kapag nasa hirap nga tayo ng sitwasyon, pero kapag mare nakuha na natin yun, mapapa-thank you Lord na nga lang din talaga tayo mga mare sa daming blessing na dumarating. Sa totoo lang, kailangan lang din talaga natin mag-antay nga mga mare. Lagi ko rin naman sa inyo nababanggit, lahat naman nga mga mare ng bagay ay dapat marunong tayo mag-antay. At syempre, may tamang panahon para sa mga ganong bagay. Sa mga mare, nagtulungan na nga rin kami dito sa pag-aasikaso din ng graham. Hindi ko nga alam kung tama nga ginagawa ko, ang mahalaga may graham nga tayo. Sabi nga namin, kami-kami lang din naman ang kakain nito, kaya okay nga lang din. Tingnan nyo, kanya-kanya nga kami ng ginagawa dito mga mare. Kung hanapin nyo nga po si mama ay nag-aalaga nga sa apo niya. Kaya naman eto, kinuha ko na rin yung samantala para makatulong nga rin dito sa pag-aasikaso dito sa may kusina. Para nga mamaya mga mare ay okay na nga to bago mag-noche buena. At eto mga maring graham natin, graham na hindi tinipid sa mangga. Salamat Lord. Siyempre, binalot na nga rin namin mga mare ng foil. Pagkatapos nga nun, magliligpit na nga rin tayo mga mare kasi nga parang nga maganda nga to sa picture. Sobra talagang bilis ng panahon. Parang kailan lang binubuo nga natin yung bahay natin. Ngayon naman na magse-celebrate na nga tayo dito. Kaya naman ito nga mga mare, for the ayos nga tayo ng lamesa. Siyempre, Pasko dapat maayos yung lamesa natin at may lechon pa nga. Kaya naman, ayan, binuhat nga din nila yung mga mare at chika ko ng chiko, bakit kako walang apple? Lagyan kako namin ng apple. At inayos na nga rin namin yung lamesa mga mare para nga sa ganun ay maganda nga tingnan. Kayo ba mga mare, anong handa nyo nga ngayong Pasko? Tiyak nga kapag may natira dito ay for the init-init nga ulit, baka abutin pa nga to ng bagong taon. Siyempre, ito nga ang pinakamasarap nga natin mga maring handa. At siyempre, thank you Lord at siyempre sa inyong mga mare. Ay maraming salamat sa inyong mga mare sa walang sawang suporta at pagmamahal nyo nga sa amin mula noon hanggang
ngayon. Naman maligayang Pasko sa bawat pamilyang nanonood sa amin at salamat sa pagsama niyo tuwing alas 7 ng gabi sa bawat upload natin ng vlogs. At syempre mga mare, ang pinagpapasalamat namin, ang pinakamalaking blessing na tanggap namin ay si Gael. Siya nga ang nagbigay mga mare ng mas maliwanag nga dito sa atin. Tingnan niyo naman, galit na galit nga dito si Gael mga mare. Paano ba nang pinipilit nga mag-picture? Gagalit na nga. Kasi mga alas 9 talaga ang tulog niya mga mare, tas gising yan alas 12. Kung nagsasalita lang to mga mare si Gael, baka lalong nagalit nga sa amin to at talagang sinigawan nga kami. Hirap nga kami kumuha mga mare ng picture, paano iyak siya ng iyak. Gusto lang din kasi namin mga mare makuha tong moment na to kasi syempre first Christmas niya ang kasama natin. At siya ang pinakamagandang regalong natanggap namin mula sa Diyos ni Pangit. Mga makakapantay nga doon mga mare na nakasama namin siya ngayong Pasko. At eto, kakain na nga tayo kaya sabayin nyo na rin kami. Minauna na nga rin namin sila kumain mga mare kasi uuwi na nga daw sila tita. Baka nga gabi pa ng gusto. Abay, nung nakikita ko nga, abay natakam nga ako mga mare. Ngayon ko nga lang din nakita na sabay-sabay nga silang kumakain kasi nga nung oras na to ay nagbabalot pa nga kami ng regalo. Masayang masaya kami na nakikita nga sila mga mare na sama-sama nga kumakain nga dito at talaga naman nag-e-enjoy nga sila. Ay tuloy mga mare, hindi ako kumain na nakakabusog ang tingnan kapag ganito nga masaya sila habang kumakain. At syempre napaparanas na natin to sa kanila mga mare. Sadyang napakalayo pa natin pero sobrang layo na nga rin mga mare ng narating natin. Di na barong-barong yung bahay natin, meron na ring ilaw. Bukod doon, nakakapagbigay na nga rin tayo sa ibang tao. Dati tayo lagi ang binibigyan pag namamasko tayo, ngayon tayo na ang nagbibigay. Kaya thank you Lord sa lahat ng blessing. Thank you Lord sa pagbe-bless nyo sa amin, kaya nagiging blessing din kami sa ibang tao. Kaya eto mga mare, bilang pagbabalik nga ay nagbigay nga tayo ng simpleng regalo sa kanila. Ito nga kay Ate Marlene, hindi ko mahanap yung regalo ko sa kanya at eto binigay ko na nga rin mga mare yung ampaw. Naglokohan nga kami ni Pangit habang nagbabalot, sabi ko sa kanya anong regalo niya sa akin. Tapos tanungin daw ba naman ako kung ano din daw regalo ko nga sa kanya. Doon nga namin na-realize na wala nga kami mga mareng regalo sa isa't isa. Siguro dahil sobrang dami namin iniisip at syempre ang iniisip nga namin yung pamilya namin kaya wala kami regalo sa bawat isa. At syempre kay Gael. Kaya ang sabi namin pag nga okay na si Gael medyo kaya nang iwan, saka nga kami mga mareng magta-travel na 2 kad isang beses lang. Tingin ko naman ay deserve namin yun ni Pangit mga mare na kami naman. Isipin naman namin yung sarili namin pero sobrang saya din namin mga mare ngayon. Tingnan nyo naman yung mga bata na binibigyan nga namin. Alam kong napakasimple ng regalo na to mga mare pero masarap pala talaga sa pakiramdam kapag ikaw na ang nagbibigay. Kaya naman, ayan, for the bigay-bigay na nga rin tayo dito. And kay Ate Joy nga mga mare, syempre hindi natin makakalimutan yan. Yung kila mama naman, bukas ko na nga rin mga mare ibibigay. Binigay ko lang din talaga yung mga uuwi para sa ganun ay hindi na nga rin sila babalik kinabukasan para makapamasko pa sila sa ibang bahay. At eto nga magnanay mga mare, naguhulaan siguro kung ano nga laman. Syempre, mga binalot nga natin mga mareng candy. Syempre, ang unang matutuwa niyan kapag binigyan mo ay mga bata. O diba mga mare, na iraos natin yung Pasko ngayong taon. Kaya maraming salamat talaga Lord. Kung mapapansin nyo, di walang sawang pasasalamat nga kay Lord yung nasasabi ko. Talagang mapapa-thank you Lord ka talaga na dating sana ay ngayon ay sa wakas ay meron na. Kaya ay naglibot-libot pa nga ako para mabigyan ko lahat nga ng batang nandito. Alam ko sa mga breadwinner dyan ay gustong-gusto nyo nga rin to mga maring magawa sa pamilya nyo. Kaya naman huwag kayong susuko sa pangarap nyo mga mare na magawa nyo to sa pamilya nyo kasi darating din kayo doon. Si aminin natin bilang breadwinner ay talaga mga mare ang nagpapasaya sa atin na makita nga silang masaya. Hingi na nga lang din kami ng pasensya mga mare na ito nga lang nakayanan nga natin. Sabi ko nga sana napasaya namin nga kayo mga mare ngayong taon. Bago matapos to mga mare, maraming salamat sa inyo at maligayang Pasko sa bawat isa. Bibigay pa nga rin tayo ng munti regalo sa mga nakapalo at nagsishare ng ating vlog. Lord, maraming salamat sa lahat ng blessing at syempre sa inyo mga mare. Paano ba yan? Bukas na lang ulit.